Malinaw na isa itong lanta, nangingitim, at bulok na kawayan. Pero ikaw, parang nakakita ng kayamanang walang katulad, nagningning ang mga mata mo. Handa ka pang itaas ang kalawangin mong itak para putulin to ng walang tigil. Pinagtawanan ka ng mga dumadaang taga-nayon, sinasabing nalipasan ka na raw ng gutom. Pero ang hindi nila alam, sa natatangi mong paningin, sa mga buko ng bulok na kawayang ito, ay may nagniningning na liwanag na kulay gatas. Kahit na sa mata ng iba, isa lang itong walang kwentang panggatong. Pero ikaw lang ang nakakaalam, nasa loob ng kawayang ito, ay siksikan, at puno ng matatabang uod ng kawayan na mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Sa isang taga lang dito, hindi mo lang may iligtas ang nanay mong may malubhang sakit at nakaretay sa higaan. Kundi sa dekada 80 ito kung saan nagkalat ang oportunidad, makukuha mo na rin ang una mong malaking kita mula nang mabuhay kang muli. Hirap na idinilat ni Zhou Chenglin ang kanyang mga mata. Ang bumungad sa kanya ay isang nangingitim na bubong na pawid. Pumapasok ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Dahil dito, umuungol na parang multo ang bintana. Mula sa kabilang silid, narinig ang sunod-sunod na pag-ubo na parang pinupunit ang dibdib. Boses iyon ng kanyang ina, si Wang Guifang. Bawat ubo ay parang punyal na tumatarok sa puso niya. Ang mga alaala ay bumuhos na parang rumaragas ang baha. Nabuhay siyang muli. Nagbalik siya sa taong pinagsisihan niya habang buhay, ang taong 1983. Sa taong ito, gumuho ang mundo ng pamilyang Zhou. Namatay ang kanyang ama matapos mahulog at mabalian ng binti. Naubos ang lahat ng ipon ng pamilya. At nabaon pa sila sa utang. Ang kanyang ina, sa sobrang pag-aalala, ay nagkasakit at napahiga na lang sa kama. Mas malinis pa sa mukha ang lalagyan nila ng bigas. Kagabi, ang kahuli-hulihan. Sabaw ng balat ng kamote ay napunta lahat sa tiyan ni Zhou Chenglin. Narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ina. Sinabi nito na kung nagugutom daw siya, patuyuin niya lang daw ang latak ng gamot sa mangkok at kainin iyon. Hindi siya gutom, sumikip ang dibdib ni Zhou Chenglin. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at hindi umimik. Dahil natatakot siyang baka maiyak siya kapag nagsalita, gamit ang dalawang kamay, itinukod niya ang sarili sa malamig na higang lupa. Habang pilit na bumabangon, pero ang katawan niya ay kasing lambot ng noodles. At biglang nagdilim ang kanyang paningin. Hindi ako pwedeng manatiling nakahiga. Ang manatiling nakahiga ay paghihintay na lang sa kamatayan. Huminga ng malalim si Zhou Chenglin. Bumangon siya mula sa kama. Tumapak ang kanyang mga paa sa malamig na sahig na lupa. Nakaalalay sa pader, dahan-dahan siyang pumunta sa sala. Dinampot niya ang kinakalawang at may pingas na itak na panggatong mula sa sulok. Hinigpitan niya ang kanyang punit-punit na jacket na lumalabas na ang mga bulak. Inulak niya ang pinto at sumuong sa malamig na hangin ng taglagas. Iniwasan niya ang mga taga-baryo. Sinundan niya ang makitid na daanan papasok sa kawayanan sa likod ng bundok. Ang lugar na ito ay ang kayamanan ng baryo Qingxi, at lugar din ng pighati para sa hindi mabilang na mga tao. Alam ng lahat sa paligid ang tungkol sa kayamanang nakatago sa gubat na ito. Ang mga uod ng kawayan ay sinlaki ng hinlalaki. Puting-puti ang buong katawan. Puro protina at mantika. Sa panahong ito na halos hindi ka makakain ng karne sa buong taon. Ito na ang pinakamasarap na ulam. Kapag inihaw, sumasagit-sit ito sa sarili niyang mantika. Kaitakam-takam ang amoy. Pero napakahirap hulihin ng mga ito. Ang paraan lang ay taga ka lang ng taga. Kadalasan, mababali ang likod mo sa pagod. Makaputol ka man ng 12 ng kawayan. Puro walang laman ang mga iyon. Kahit na naglalaway ang lahat, wala namang may panahong isugal ang kanilang araw ng trabaho para sa swerte. Napangiti ng mapait si Zhou Chenglin habang nakatayo sa banta ng mga tuyong dahon. Sa ngayon, wala siyang kahit anong puhunan. Nagtiimbagang siya at pumili ng isang naninilaw na kawayan. Itinaas niya ang itak at humataw ng malakas. Namamanhid ang kanyang kamay sa tindi ng pagtama. Pagkatapos ng mahigit 10 taga, bumagsak din ito. Nagmamadali niyang biniyak ang mga bahagi ng kawayan. Walang laman, kahit dumi ng uod ay wala. Para siyang nilamon ng alon ng kawalan ng pag-asa. Nakaramdam siya ng matinding pulikat sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likod. Sa sandaling malapit ng magdilim ang kanyang paningin, biglang may sumabog na tunog sa kaibuturan ng kanyang isipan. Isang ugong na parang kuryenteng may mataas na frequency ang damaloy sa buo niyang katawan. Kasunod nito, isang malamig na hangin ang damaloy papunta sa kanyang mga mata. Biglang iminulat ni Zhou Chenglin ang kanyang mga mata. Nagbago ang mundo. Ang dating madilim na kagubatan ay naging malinaw at detalyado. Ang pinaka nagpagulat sa kanya ay, sa gitna ng kulay abong berdeng kagubatan ng kawayan, may iilang puno ng kawayan, na nagliliwanag ng mahina at kulay gata sa mga buko nito. Kumikislap-kislap ang liwanag, parang mga alitap-tap sa dilim. Sobrang agaw pansin. Kumabog ng malakas ang puso ni Zhou Chenglin. Ang dati niyang nanghihinang katawan ay biglang nagkaroon ng lakas. Tinitigan niyang mabuti ang pinakamalapit na ilaw. Isa iyong luma at pangkaraniwang kawayan. Sa ika-4 na buko nito, mga 1.5 metro mula sa lupa. Ang siksik na puting liwanag sa loob ay tila gumagalaw-galaw pa. Nang matiyak na walang tao sa paligid, yumuko siya at dahan-daang lumapit. Paitim na ang balat ng lumang kawayang ito. Base sa karanasan, siguradong walang uod dyan. Pero sa kanyang mga mata, masayang sumasayaw ang liwanag sa loob. Hiniwan ng itak ang kawayan. Pamukha ang hibla na parang kahon ni Pandora. Nang mabuksan, isang malaking kumpol ng mapuputi at matatabang bagay ang gamulong palabas. Bumagsak sa mga tuyong dahon at gumapang-gapang. Uod sa kawayan. Puro uod sa kawayan. Bawat isa'y sinlaki ng hinlalaki at puting-puti na parang gatas. Sa sobrang taba, tila nagmamantika. Sa isang bukong ito, siksikan ang nasa 40 hanggang 50 piraso.
Parang kulog sa lakas ang paglunok ng laway ni Zhou Chenglin. Totoo ngang nakikita ko, hindi ito mga uod. Isa itong banta ng gumagalaw na taba. Ito ay gamot na makapagliligtas ng buhay. Dahil sa matinding gutom, wala na siyang arte-arte pa. Dinampot niya ang pinakamataba, pinitik ang matigas na ulo nito at diretso nang isinubo. Nang sandaling makagat niya ang balat nito, isang bahagyang tamis at malinamnam na lasang gatas ang sumabog sa kanyang dila. Kahit hilaw, ang pakiramdam ng kabusugan na dala ng mataas na protina, ay agad na nagpakalma sa paghilab ng kanyang tiyan. Habang namumula ang mga mata, sunod-sunod siyang lumunok ng 4 hanggang 5 pa. Sa wakas ay nanambalik ang init sa kanyang katawan. Habang humuhupa ang pakiramdam na parang nasusunog sa kanyang tiyan, nanambalik ang kanyang katinoan. Tiningnan ni Zhou Chenglin ang mga bamboo worm sa lupa. Ang berdeng kislap sa kanyang mga mata ay naging matalas. Hindi na bigas ang makakain. Hindi ito mga uod lang. Pera ito, walang bigas, walang gamot sa bahay. Anong silbi kung uod lang ang kakainin? Ang bagay na to, sa mga kainan ng gobyerno sa syudad, isa itong primera klaseng pagkain. Dati, bihira lang ito dahil mahirap hulihin. Ngayon, may paningin siyang tumatagos. Para ka lang namumulot ng pera. Mabilis na kumilos si Zhou Chenglin. Inulot niya lahat ng uod sa lupa hanggang sa maubos. Inayos din niya ang lugar para walang makahalata. Ibinaba niya ang kanyang basket. Pumunta muna siya sa isang madilim na lugar. Kumuha siya ng isang malaking tipak ng lumot na may lupa. Inilatag niya ito sa ilalim ng basket para mapanatiling sariwa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang mga maselang bamboo worm sa ibabaw. Tumayo siya at muling ginamit ang kanyang paningin. Mga 11 metro sa kaliwa, 30 metro sa kanan. Isa-isang kumikislap na parang mga bituin ang mga puting gatas na marka. Napangisi si Zhou Chenglin. Sa sandaling ito, hindi siya mukhang desperadong mabuhay. Sa halip, para siyang namimitas lang sa sarili niyang taniman. Dahil sa unang tagumpay na natikman niya, si Zhou Chenglin ay parang nabuhayan ng dugo. Natuto siyang maging mapili. Hindi niya kinukuha ang mga maliliitang liwanag. Pinipili niya lang yung mga nakakasilaw sa sobrang ningning. Huminto siya sa harap ng isang baluktot at mukhang may sakit na kawayan. Nangingitim ang balat ng kawayan. Puno ng mga batik, mukha itong panggatong na ilang taon ng tuyot. Kahit ipamigay pa, walang may gusto pero sa kanyang mga mata. Sa ikatlong bahagi ng walang kwentang kawayang ito, ang kumpol ng puting liwanag ay sinliwanag ng isang 100 watt na bumbilya. Nang makumpirmang walang tao sa paligid, itinaas ni Zhou Chenglin ang kanyang itak at tumaga. Ilang taga lang ay bumagsak na ang kawayan. Kinaladkad niya ito sa isang tagong hukay. Dahan-dahan niyang biniyak ang bahagi ng kawayan. Sumalubong sa kanya ang halimuyak ng kawayan na may kasamang amoy gatas. Sa loob, siksikan at nag-uumapaw ang mga mapuputi at matatabang bamboo worm. Nagkikiskisan at naggagalawan ang mga laman. Hindi bababa sa 60 o 70 piraso. Bawat isa ay mas mataba pa kaysa sa mga nauna. Halos hindi na maisara ni Zhou Chenglin ang kanyang bibig sa tuwa. Kung sa modernong panahon lang ito, maibebenta ito sa restaurant ng 180 piso. Sa ngayon, ito ang siguradong pampalit sa bigas at harina. Sa sumunod na kalahating oras, naging isa siyang walang awang makina na walang tigil sa paghataw. Kapag nakakita ng marka, pinuputol, hinihila, kinukuha ang laman, at inaayos. Ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy na parang agos ng tubig. Hindi nagtagal, isang makapal na patong na ang nasa loob ng kanyang buslo. Puting-puti ang mga ito. Nakakakilabot pero kasabay nito'y nakakagalit. Tinimbang-timbang niya ito. Hindi bababa sa 5 o 6 na kilo. Sa presyo ng pagkaing gubat, makakabili na ito ng ilang kilong matabang baboy. Habang ganado siyang nagpuputol, bigla siyang may narinig na boses na nagmumura mula sa daan sa bundok sa di kalayuan. May nagsabi, "Buisit, buong umaga akong nagpakapagod para sa wala. Hindi ko alam kung sinong hinayupak." Ang nagsabing maraming uod dito. Nagkapaltos na ang mga kamay ko sa kapuputol. Pero ni isang uod wala man lang akong nakita. Kinabahan si Zhou Chenglin. Bigla siyang natigilan. Si Zhao Erleng pala iyon, mula sa silangang bahagi ng nayon. Ang isang iyon ay palaging tambay at walang ginagawa. Siguradong nandito lang iyon para subukan ang swerte niya. Huli na para tumakbo, mas lalo lang siyang mapapansin. At wala namang mapagtataguan sa kalmong gubat na ito. Huminga ng malalim si Zhou Chenglin. Mabilis siyang dumampot ng maraming tuyong dahon ng kawayan. At tinakpan ng mga uod na kakakalkal pa lang niya. Saka bigla siyang umupo sa isang bulok na kahoy. Hinayla niya ang buslo sa kanyang likuran para matakpan ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang itak. At kunwari pinagtataga ang isang walang lamang tubo ng kawayan sa harap niya. May dalang sirang lambat si Zhao Yileng, na may iilang payat na uod lang. Halos naglalabasan na ang mga ito. Natigilan din siya nang makita si Zhou Chenglin. Pagkatapos, may panunuya sa mukha niyang sinabi, "Aba, si Chenglin pala to. Imbes na mag-alaga ng sakitin sa bahay, nandito ka para magpayaman, ha?" Masakit pakinggan ang mga salitang iyon. Pero hindi nag-init ang ulo ni Zhou Chenglin. Tinayo niya ang itak sa lupa. Pilit siyang nagmukhang kahabag-habag. Sinabi niyang naubusan na sila ng panggatong sa bahay. Kahit mainit na tubig para sa kanyang ina ay wala siyang maipakulo. Kaya naman nandito siya para mamulot ng mga sirang sanga para gawing panggatong. Habang nagsasalita, pinagkiskis niya ang kanyang mga kamay na nanlalamig. Agad na nakampante si Zhao Erleng. Kinuha niya ang kanyang kaawa-awang netbag at iwinagayway sa harap ni Zhou Chenglin. Payabang niyang sinabi na kailangan ng diskarte sa paghahanap nito. Kahit 10,000 puno pa ng bulok at itim na kawayan ang tatarin mo, wala ka ring makukuha. Napatingin si Zhou Chenglin sa iilang uod na para lang mga palito. Sa isip-isip niya, halos umalakak na siya. Ganito lang karami. Wala pa to sa kititing ng laman ng isang tubo ng kawayan ko.
Pero sa itsura niya, nagkunwari siyang sobrang hanga. Halos mapalunok siya habang pinupuri kung gaano kagaling si Zhao Erling. Tinitigan ni Zhao Erling nang may pagdududa ang buslo sa likod ni Zhou Chengling. Tinanong niya kung anong laman enon. Pinagpawisan ang mga palad ni Zhou Chengling. Pero sa labas, kalmadong-kalmado siya. Siya na mismo ang tumagilid para ipakita ang buslo. Ipinasok niya ang kamay at hinalungkat ang loob nito. Sabi niya wala raw, mga bulok lang na ugat ng kawayan at tuyong dahon. Kasabay nito, inalis niya yung mga bulok na sanga sa ibabaw na ginawang pantakip. At lumitaw ang mga inaamag at bulok na kahoy sa ilalim. Sumangga ang masangsang na amoy amag. Diring-diring tinakpan ni Zhao Erling ang kanyang ilong at napaatras. PWE. Ano ba to? Sabi niya, mga patay gutom lang na tulad niya nang ituturing tong kayamanan. Inapaalis na siya para bumalik sa pagsusunog ng mga bulok na panggatong. Pagkasabi noon, umalis siyang naghihuming pa. Nagpunta siya sa kakahuyan na mukhang mayabong. Pero sa totoo lang ay puro mga punong hungkag ang nandoon. Habang pinapanood si Zhao Erling na papalayo, biglang lumuwag ang naninigas na katawan ni Zhou Chengling. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod niya. Kung nahuli lang siya kanina, siguradong papatagin ng buong baryo ang kawayanang ito. Hindi na dapat pang magtagal sa lugar na ito. Agad na isinilid ni Zhou Chengling ang mga itinagong uod sa kawayan sa kanyang bakol. Muli niya itong tinakpan ng mga bulok na kahoy at siniksik, para magmukhang isang bakol lang ng panggatong. Ipinasa niya ang mabigat na bakol, kahit nanginginig ang mga binti niya. Panatag ang loob niya, higit kailanman. Hindi lang basta uod ang laman nito. Ito ay bigas, ito'y karneng baboy, at gamot na magliligtas sa buhay ng nanay ko. Ito ang unang hakbang para mayahon ni Zhou Chengling ang kanyang sarili. Niwasan niya ang pangunahing daan. Sadyang sa makitid at matinik na landas siya dumaan. Nakayuko siyang tahimik na bumaba ng bundok. Mula sa matinik na daanan sa likod ng bundok, sa kanyang pagbaba, pinulikat ang binti ni Zhou Chengling. Napakahina na talaga ng katawan niya. Ang pasa niyang bakol ay parang isang bundok sa bigat, pero hindi siya tumigil sa paglakad. Sa halip, lalo pa niyang ginilisan. Humahampas ang malamig na hangin sa kanyang batok, pero tagaktak naman ang pawis sa kanyang noo. Makalipas ang 2 oras, bumungad sa kanya ang bayan noong taong 1980 Whiteres. Mga simpleng bahay na gawa sa ladrilyo na may tis ang bubong. Mga bakbak ng islogan na nakapinta sa pader. Nagpapatugtog ng mga makabayang awitin sa malalaking speaker. Ang tunog ng kampanilya mula sa mga bisikletang paminsan-minsang dumadaan ay may himig ng kayabangan. Walang gana si Zhou Chengling na pagmasdan ang paligid. Itinaas niya ang kwelyo ng kanyang sirang jacket para takpan ang mukha. Kabisado niya ang daan, kaya sumuot siya sa eskinita sa likod ng kantina ng gobyerno. Sa mga panahong ito, marami ang desperado dahil sa kahirapan. Kung may makakakita sa laman ng kanyang bakol, siguradong kapahamakan ang aabutin niya. Ito ang pinakabalang oras bago magsimula ang kainan. Mula sa kusina, rinig na rinig ang kalampaygan ng mga kawali at sandok, pati na rin ang sigawan. Isang punong kusinero na sa sobrang taba ay halos hindi na makita ang leeg. Ang iwinawasiwas ang isang malaking sandok na bakal. Tumatalamsik ang laway niya habang pinapagalitan ng batang katulong sa kusina na parabang isang payat na unggoy. Pinapagalitan niya ito dahil sa pagpunta sa kooperatiba para makipagunahan sa taba ng baboy. Pero kakarampot na laman lang ang naiuwi nito. Ang matabang ito ay si Matabang Zhang, ang namamahala sa pinakamagaling na kusina sa buong bayan. Nagpapatugtog ng mga makabayang awitin sa malalaking speaker. Ang tunog ng kampanilya mula sa mga bisikletang paminsan-minsang dumadaan ay may himig ng kayabangan. Sabi nila, darating daw ang mga opisyal mula sa syudad para mag-inspeksyon ngayong gabi. Ang espesyal na hiling daw nila ay putahing gawa sa lamang gubat. Ngayon, walang mahanap na ibong gubat o kuneho. Kahit taba ng baboy, wala. Kapag hindi nasiyahan ang mga opisyal sa pagkain, wala nang pag-asa ang bonus nating lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Zhou Chengling na nagtatago sa likod ng banta ng uling. Parang kung kailan ka inaantok, saka may mag-aabot ng unan. Kailangan ni Matabang Zhang ng espesyal na putahing lamang gubat. Hindi ba't ang daladala niya sa kanyang tiklis ang pinaka-espesyal sa lahat? Bago pa man siya makalapit, samagap siya ng bango ng nilulutong karne na may halong amoy ng usok at mantika. Dahil doon, kumalam ang sikmura ni Zhou Chengling. Parang nasusunog sa hapdi ang tiyan niya. Pero hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakakubli sa likod ng banta ng uling, sumisilip sa loob. Iyon ang pinakaabalang oras bago maghain ng pagkain. Mula sa kusina, rinig na rinig ang kalampaygan ng mga kawalit sandok at malalakas na sigawan. Isang kusinirong sa sobrang taba ay halos hindi na makita ang leeg. Winawasiwas ang isang malaking sandok na bakal. Tumatalsik ang laway habang sinisigawan ang kanyang apprentice na parang butot balat. Isang kusinirong sa sobrang taba ay halos hindi na makita ang leeg. Winawasiwas ang isang malaking sandok na bakal. Tumatalsik ang laway habang naniniga. Mukha itong butot balat. Pinapagalitan niya ang kanyang apprentice dahil sa pagpunta nito sa kooperatiba para makakuha ng taba ng baboy. Pero itong kakarampot na laman lang ang naiuwi nito. Itong matabang to, siya si Matabang Zhang, ang hari ng pinakasikat na kusina sa buong bayan. Paliwanag ng apprentice na si Lee, nahuli na raw siya ng dating. Tinimaw na raw lahat ng kantina sa pabrika ng tela ang taba ng baboy. Inihampas ni Matabang Zhang ang sandok na bakal sa sangkalan. Sabi niya, may darating daw na mga opisyal mula sa syudad para mag-inspeksyon ngayong gabi. At espesyal daw na hinahanap nila ay putahing gawa sa lamang gubat. Ngayon, wala tayong ibong gubat o kuneho. Kahit taba ng baboy, wala rin. Kapag hindi nagustuhan ng mga opisyal ang pagkain, baliwala lahat ng bonus natin. Nagliwanag ang mga mata ni Zhou Chengling na nagtatago sa likod ng banta ng uling.
Saktong-sakto, parang kung kailan ka inaantok, saka may mag-aabot ng unan. Kailangan ni Matabang Zhang ng espesyal na putaheng lamang gubat. At ang laman ng tiklis niya, di ba't ito na ang pinakadekalidad sa lahat? Pero hindi siya nagpadalos-dalos na lumabas. Sa pagnenegosyo, napakahalaga ng tamang tiyempo. Sa ngayon, mainit ang ulo ni Matabang Zhang. Kung basta-basta siyang lalapit, madali lang siyang itaboy na parang pulubi. Matyaga siyang naghintay hanggang sa malungkot na umalis ang batang katulong para maghugas ng gulay. Nang nakaupo sa may pinto ang mataba, nakakunot ang noo at nagyoyosi. Inayos ni Zhou Chenlin ang kanyang damit at lumapit. Magaan ang kanyang mga hakbang. Huminto siya 2 metro ang layo. Pabulong siyang nagtanong kung pwedeng makisindi. Nagulat si Matabang Zhang. Lumingon siya. Nakita niya ang isang binatang nakasuot ng sirang jacket at may dalang sirang basket. Mukha siyang pulubi. Pinapaalis niya ito at sinabing wala siyang tirang pagkain para sa kanya. Hindi naman nainis si Zhou Chenlin. Sa halip, humakbang pa siya palapit. May ngiti sa kanyang mukha na parang isang negosyante. Sinabi niyang hindi siya namamaalamos. Narinig daw niyang kasisigaw lang ni Master Zhang. Nagtanong siya kung nagkukulang ba ito ng pamatay na putahe. Natigilan si Matabang Zhang. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Itinuro ang basket na may pagdududa sa mukha. At nagtanong, gamit lang yang bante ng bulok na panggatong. Hindi na nagsalita pa si Zhou Chenlin. Ibinaba niya ang kanyang basket. Dahan-dahan itong ipinatong sa lupa. Sinabi niya, kung bulok na panggatong nga ba? Kayo na po ang tumingin. Dahan-dahan niyang inalis ang mga sandang panakip. Itinaas niya ang isang sulok ng makapal na tuyong dahon ng kawayan sa ilalim. Ilang nagulantang na uod sa kawayan ang pumilipit sa ibabaw ng lumot. At lumitaw ang kanilang matataba at makikintab na puting katawan. Sa tulong ng ilaw, ang mga nagkukumpulang uod ng kawayan ay parang mga gumagalaw na puting jade. Bawat isa ay sinlaki ng hinlalaki. Kitang-kita ang pagiging sariwa at buhay na buhay. Nalaglag sa lupa ang upos ng sigarilyo sa kamay ni Matabang Zhang. Ang maliliit niyang mata ay agad na nanlaki, na parang platito at hindi niya mapigil ang mapamura. Umupo siya at iniabot ang kamay, gustong hawakan pero hindi makapaniwala. Nagtanong siya, uod ba to ng kawayan? Ang tataba at ang dami. Isa siyang eksperto. Alam niyang halos suntok sa buwan ang makahanap ng ganito karami. Karaniwan, ang dinadala lang ng mga kababayan natin ay kalahating kilo lang. Itong isang buong tiklis, parang hinukay na ang pinakapugad ng mga bamboo worm. Sinundot ito ni Fatty Zhang. Agad bumaluktot ang uod. Buhay na buhay. Tinanong niya kung buhay ba. Tinakpan ito ni Zhou Chenlin ng dahon ng kawayan. Humingin siya ng makahulugan at sinabing, kagagaling lang sa bundok. Lahat yan galing sa mga sariwang kawayan. Sariwang-sariwa, Chef Zhang, tanong niya. Ano kaya ang lasa nito kapag pinirito? Hindi na kailangang ipaliwanag, di ba? Kung ihahain mo to sa mga boss, sapat na ba to para sa kanila? Nanginginig ang taba sa mukha ni Fatty Zhang sa sobrang tuwa. Sabi niya, sapat, sobra-sobra pa. Hindi ito basta uod. Ito ang salbasayon ko. Ito ang bonus. Kapag natikman ng mga boss tong pambihirang pagkain na to. Talo pa nito ang Baboy Ramot USA. Agad nagbago ang pakikitungo ni Fatty Zhang. Ang tingin niya ay kasing sidhi ng sa isang deboto. Gaano karami yan? Tanong niya. Sabi ni Zhou Chenlin, mga 10 kilo. Sinabi ni Fatty Zhang na kukunin niya lahat. Dali, ipasok mo na agad. Huwag mong ipapakita sa iba. Pagpasok sa bodega, isinara ni Zhou Chenlin ang pinto at ibinuhos ang karga sa isang malaking palanggana. Ang mapuputing bamboo worm ay bumuhos na parang tubig. Agad nitong napuno ang ilalim ng palanggana. Habang nagkikiskis ng kamay si Fatty Zhang, ay tumutulo naman ang kanyang laway. Tinuri niya ang galing nito. Tinanong niya kung paano niya nakuha ang mga iyon. Basta na lang gumawa ng kwento si Zhou Chenlin. Sinwerte lang daw. Nakakita raw siya ng kawayanang may sakit. Pagkatapos ay tinitigil niya ng diretso si Fatty Zhang. At nagtanong ng presyo, umikot ang mga mata ni Fatty Zhang. Gusto niya sanang baratin ito. Sabi niya, tutal, uod lang naman to. Karaniwan, kinukuha ko to ng 8 piso kada kalahating kilo. Hindi nagsalita si Zhou Chenlin. Akmang kukunin na niya ang palanggana para ibalik ang laman. Sinabing ang 80 centavos ay presyo lang para sa tingi. Ang isang palangganang ito ay pwedeng pang emergency. Kung namamahalan siya, pues, magtanong siya sa kantin ng pabrika ng tela. Nataranta si Fatty Zhang. Agad niyang pinigilan ang kamay nito. 2 piso. 2 piso kada gin. Mahigit doble pa sa presyo ng baboy. Nagbunyi ang kalooban ni Zhou Chenlin. 2 piso, samantalang sa panahong ito ang baboy ay nasa 80 centavos lang. Press yung langit na ito, pero nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Nagkunwari siyang napipilitan lang na pumayag. Pumasok si Shaolin na may dalang timangan. Nang makita ang palangganang puno ng mapuputing uod, sa sobrang takot ay muntik na niyang mabitawan ang timangan. Tinimbang ito, ang net weight ay 21 gin at 3 liang. Isang kumpas lang ng kamay ni Fatty Zhang. Hindi na niya isinama ang butel. Bilangin nating 21 gin, 42 pesos na lang. Dumukot siya ng isang bungkos ng gusot-gusot na perang tinatago. Nagbilang siya ng 4 na bagong-bagong 10 pisong papel. At dinagdagan pa ng 2 pisong papel. At iniabot sa kamay ni Zhou Chenlin. Tinanggap ni Zhou Chenlin ang pera. 42 pesos, napakalaking halaga na niyan. 42 pesos, napakalaking halaga na niyan. Nhưng mỗi lần đến lòng cô lại đau như cắt. 42 pesos, napakalaking halaga na niyan. Thì phải phục vụ cho người chiến thắng. Nhưng mỗi lần đến lòng cô lại đau như cắt. Thì phải phục vụ cho người chiến thắng. Giờ đây Nam Lan đã là một phu nhân nhà giàu. Ở đây Nam Lan đã là một phu nhân nhà giàu. Nếu so tài thất bại. Nakatitig ako sa bowl ang metal na gumugulong sa kadiliman.
Đứa con mà cô sinh ra đương nhiên sẽ được sống trong nhung lụa. Nhưng cô vẫn lo lắng Tiểu Nhược Lan sẽ phải chịu đói chịu rét khi ở cùng Miêu Nhân Phương. Nakatitig ako sa bolang metal na gumugulong sa kadiliman. Bác gái cũng là người tốt bụng, nhưng cô vẫn lo lắng Tiểu Nhược Lan sẽ phải chịu đói chịu rét khi ở cùng Miêu Nhân Phương. Không nỡ nhìn cảnh mẹ con ly biệt, không nỡ nhìn cảnh mẹ con ly biệt. Isang nakakabaliw na ideya. Isang nakakabaliw na ideya. Nhưng nghĩ lại thì, Bigla kong nasabi, ang nagti-trigger dito. Ang nagti-trigger dito. người không hiểu tính khí của anh ấy đâu. Nang bumagsak ito. Người không hiểu tính khí của anh ấy đâu. Người không hiểu tính khí của anh ấy đâu. Người không hiểu tính khí của anh ấy đâu. Người không hiểu tính khí của anh ấy đâu. Nếu anh ấy mà biết chuyện, nếu anh ấy mà biết chuyện, nếu anh ấy mà biết chuyện, nếu anh ấy mà biết chuyện. Habang itong bolang metal. Habang itong bolang metal. Lời vừa dứt, A Hoàn đã vội vàng chạy vào báo. Lý Tường, để ta xem đối tượng so sánh đầu tiên là ai nào. At kapag gumugulong, Lý Tường, cùng với con búp bê vải được khâu bên cạnh, đã khóa đối tượng so sánh đầu tiên, Đại sư huynh Thiên Toàn Phong. mukhang naintindihan na rin niya. Hôm đó Nam Lan đến thăm con gái như thường lệ. Lý Tường, Pagkatapos, nhưng không ngờ Miêu Nhân Phượng lại về sớm hơn mọi ngày. itinuro niya ang kanyang lalamunan. Kikiryu Phim vẫn không ngừng lên tiếng an ủi. Nagkatinginan kami. Trực tiếp lướt qua Nam Lan. Nagkatinginan kami. Trực tiếp lướt qua Nam Lan. Đại sư huynh Thiên Toàn Phong. Chuyện phu nhân đến Miêu Gia Trang Kikiryu Phim. Nagkatinginan kami. Cái tên sư huynh phế vật ở luyện khí cảnh của ta ư? Malinaw ang ibig sabihin. Kikiryu Phim vẫn không ngừng lên tiếng an ủi. Itinuro niya ang kanyang lalamunan. Nhưng không ngờ anh ta vừa bước ra khỏi phòng Kikiryu Phim. Nagkatinginan kami. Kikiryu Phim Điền Quy Nông sau khi về nhà. Đại sư huynh Thiên Toàn Phong. Đại sư huynh Thiên Toàn Phong. Cái tên sư huynh phế vật ở luyện khí cảnh của ta ư? Ito. Lẽ nào muốn để lão già biết? Chuyện phu nhân đến Miêu Gia Trang Kikiryu Phim. Lý Tường, cái tên sư huynh phế vật ở luyện khí cảnh của ta ư? Nagkatinginan kami. Cái tên sư huynh phế vật ở luyện khí cảnh của ta ư? Phu nhân là bị Miêu Nhân Phượng kia chọc giận Kikiryu Phim. Pareho naming nakita sa mga mata ng isa't isa. Pareho naming nakita sa mga mata ng isa't isa. Pareho naming nakita sa mga mata ng isa't isa. Huminga ako ng malalim. Lão già, Ay inayos ang dalas ng aking paghinga. Ay inayos ang dalas ng aking paghinga. Ay inayos ang dalas ng aking paghinga. ngươi muốn tặng thưởng thì cứ nói thẳng. Điền Quy Nông lập tức nổi trận lôi đình Kikiryu Phim. Điền Quy Nông lập tức nổi trận lôi đình Kikiryu Phim. Điền Quy Nông lập tức nổi trận lôi đình Kikiryu Phim. Điền Quy Nông lập tức nổi trận lôi đình Kikiryu Phim. Bèn định giết hai tên nô tỳ này để trút giận Kikiryu Phim. Sau đó, nhưng điều anh ta không biết là Kikiryu Phim, nhưng điều anh ta không biết là Kikiryu Phim. Thiên đạo thức ơi là thiên đạo thước, thiên đạo thức ơi là thiên đạo thước. Lúc này Nam Lan đã không may sảy chân mất đi đứa bé Kikiryu Phim. Lúc này Nam Lan đã không may sảy chân mất đi đứa bé Kikiryu Phim. Lúc này Nam Lan đã không may sảy chân mất đi đứa bé Kikiryu Phim. Lúc này Nam Lan đã không may sảy chân mất đi đứa bé Kikiryu Phim. Lúc này Nam Lan đã không may sảy chân mất đi đứa bé Kikiryu Phim.